Madalas ang buhay natin ay walang pinagkaiba sa biyahe ng kahit na anong uri ng sasakyan. Merong lubak-lubak at meron din namang patag na kalsada na kailangan nating daanan. Paano kung isang gabi ay magbago ang buhay mo dahil sa kakaibang mga nilalang na kahit sa panaginip ay hindi mo na naising makita? Magandang araw nga po pala sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga sumusuporta sa inyong channel. Ako nga po pala si Eric, isang konduktor sa biyaheng pabikol. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang nakakakilabot kong karanasan na hinding-hindi ko po makakalimutan kailanman. Ito rin po ang naging dahilan para maging isa kong ganap na antingero at manunugis ng mga aswang. At upang lubusan niyo pong maunawaan ang aking istorya, ako po uli si Eric. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Nakulo, akin na po yung kamay nyo. Aalalayan ko na po kayong umakyat sa bus. Ay, Diyos ko, maraming salamat sa iyo. Abay, kanina pa nga nanginginig ang mga tuhod ko dahil sa paghihintay sa biyahe ninyo. Mangyaring, dalawa lang kasi kayong bumabiyahe sa lugar natin. Ay, naku, sandali lang. Salamat. O sige, dito na ako mauupo sa uliang bahagi ng upuan. Tutali, bakante naman. O sige po, Lo. Lalapitan ko lang po muna ang ibang mga pasahero ha. Tutulungan ko po sila sa mga bagahe nila. Sige na. Lapitan mo na sila. Napakaswerte talaga ng mga pasahero mo. Dahil napakabait mong bata at napakamatulungin. Hindi kagaya ng ibang mga konduktor sa ibang bus. Aba, masyadong garapal at nanghihingi pa ng dagdag pamasahe kapag marami kang dalang gamit. Tapos, hindi man lang makapagbuhat ng bagay ng kanilang mga pasahero. Ay nako, ang mga tao nga naman. Ngunit hindi ko naman sila nilalahat. Lo, hindi ko naman po kasi kakayaman ang dagdag pamasahe na hihingin ko sa mga pasahero ko eh. Kaya ayos lang po yun, Lolo Rico. Huwag din na pong intindihin yung iba. Tama ka, Eric. Napakabuti mo talagang bata. Isang matamis na ngiti ang itinugon ko sa sinabing yon ng matandang lalaki na si Lolo Rico. 2 beses sa isang linggo siya bumabiyahe papuntang Maynila. Ayon dito, ay madalas nitong binibisita ang kanyang anak na bagong panganak upang dalhan ng mga sariwang prutas at gulayin na inilalagay naman ito sa kulay pulang basket na hinabi mula sa abaka. Hindi ko naman siya masisisi dahil iba ang buhay sa syudad. Wala ring libre doon, hindi gaya sa probinsya na halos libre mong makukuha ang mga gulay at prutas basta't masipag ka lamang magtanim. Pagkalipas ng 1 oras naming pagbiyahe, lumapit ako kay Mang Peter. Siya naman ang driver ko. Kaibigan siya ng tatay ko na si Tatay Ramon nung nabubuhay pa ito. Namatay ang tatay ko sa isang aksidente sa motorsiklo. Ngunit para sa akin, may kakaiba sa pagkamatay niya. Hindi kasi tugma ang itsura niya sa maaaring sapiti ng aksidente sa motorsiklo. Kaya hanggang ngayon po, palaisipan pa rin sa akin ang totoong dahilan sa pagkamatay niya. Kaya naman naisipan kong magtrabaho bilang isang konduktor para malaman ko kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari sa tatay ko. Maya-maya pa ay may natanaw akong isang lalaki sa unahan ng kalsada. Bigla nitong hinarangan ang bus namin habang nakadipa ang mga braso nito. Kaya walang nagawa ang driver naming si Mang Peter kundi itigil ang sasakyan. Anak naman ng pitong tipaklong ah! Hoy! Magpapakamatay pa yata ang lalaking yun ah! Mandadamay pa! Ay nako! Sige nga Eric, alamin mo yun. Kung ano ang kailangan niya. Mag-iingat ka lang ha, dahil gabi na. At wala pang bahay sa lugar na ito. Mukhang kailangan po niya ng tulong natin ha. Aba, si Dante po nagmamadaling pumasok sa loob ng sasakyan natin, Mang Peter. Teka. Ano naman kayang kalokohan ng pumasok sa isip nito? Sige na, lapitan mo na at nakakahiya sa natutulog nating mga pasahero.
Sigurado magpapalibre na naman yan pamasahe at sasabing flat ang gulong ng motorsiklo niya. Sige na, gawa mo ng paraan para hindi na lumikha ng gulo. Sige po. Iniwan ko si Mang Peter at agad kong nilapitan si Dante. Madalas na sumasakay sa bus namin si Dante para magpalibre ng pamasahe at pagnakawan ang mga pasahero. Ngunit sa pagkakataong yon, kinabahan ako. Iba ang itsura niya. Punong-puno ng takot ang anyo niya at namumutla ang labi niya. Bigla niyang hinawakan ng mga kamay ko. Kaya naramdaman kong nanginginig at malamig ang mga palad niya. Eric, tulungan mo ako. Pandarin niyo na kagad na sasakyan. Sige na, nakikiusap ako. Umalis na tayo rito, bilisan niyo. Sus! Ano na namang kalokohan to, Dante? Sige na, saka ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Nakita ko nakakatakot ng nilalang na yun. Papatayin niya ako. Ma'am Peter, sige na, umalis na po tayo rito. Iniwan ko ang motor ko sa gilid ng kalsada. Dahil gusto niya akong patayin eh. Hoy Dante, umayos ka nga. Natatakot na sa'yo mga pasahero namin ha. Ginagawa mo ba to ha? Para mapilitan kaming pasakayin ka ng libre sa bus namin? Pagkatapos ay ano? Pagdalakaban mo ulit ng mga pasahero? Nako, bulok na estilo na yan. Hindi niyo ko naiintindihan eh. Diyos ko, nariyan na siya! Nariyan na! Sabay-sabay kaming napatingala sa kisame ng sasakyan nang kumalabog ang bubong na parabang may nilalang sa ibabaw nito. Kasunod ng pagkuskus ng matalas na kuko mula sa nilalang na humuhuni sa itaas. Nagising din ang mga pasahero at nagpanik. Kanya-kanya silang tanong kung ano ang bagay na yon. Sinubukan ko naman silang pakalmain. Dahil dito, muling pinaandar ni Mang Peter ang sasakyan. Nagtataka akong napatingin kay Lolo Rico na napatingala na rin sa bubong. Maya-maya pa ay biglang nawala ang ingay at napalitan ng pagaspas ng pakpak. Diyos ko po, anong ingay yun? Parang pagaspas ng pakpak ng malaking ibon. Hindi po yun ibon. Sigurado po ako tao siya. Lalaki siya na naging ibon. Basta, pinara niya ako sa madilim na bahagi ng kalsada. Nakiusap sa akin na makikisakay muna sa sasakyan ko at tiyatin ko raw siya sa simbahan. Tapos, nang dumating kami sa madilim na bahagi ng kalsada, bigla na lang niya akong inatake ng kagat sa leeg. Mabuti na lang at nakaiwas kagad ako. Diyos ko naman, Dante, pwede ba tigilan mo na to? Walang maniniwala sa'yo. Maya-maya pa ay merong nagsalita ng isang matandang babae at sinabi nitong nakita niya na ibon lang ang dahilan ng ingay sa ibabaw ng bubong. O ano, kita mo na? Ikaw pinaglololoko mo talaga kami. Sige na. Bumaba ka na ng bus. Alam kong ginugulo mo lang kami para malaya kang gawin ang gusto mo. Ma'am Peter, itigil niyo po ang bus. Bababa na po si Dante. Magsisisi ka, Eric. Magsisisi ka. Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko. Aswang ang nilalang na yun. At hindi isang ibon. Sus, galing mong umarte ah. Hindi totoo mga aswang, kalokohan lang sila. Baka ang akala mo, nakalimutan ko ng ginawa mo ha. Dinukutan mo ng pitaka ang isa naming pasahero ha. Nakalibre ka na ng pamasahe, gumawa ka pa ng iskandalo. Siraulo ka. Wala akong kinukuhang pera sa kanila. Wala. Nakita ka ng biktima mo, kaya wag ka nang tumanggi. Sige na, bumaba ka na. Habang mabait pa ako. Alam mo naman kung anong ginagawa ko sa mga taong matitigas ang ulo eh. Kung ganyan pala ang taong yan, abay dapat lamang napababain siya ng sasakyan. Delikado siya, mahirap pagkatiwalaan. Eric, nakikiusap naman ako sa iyo. May aswang sa lugar na to. Baka pwedeng wag niyo na akong pababain ng bus. Alam niyo naman, di ba, na kayo lang ang uling bumabiyahe papunta sa lugar natin. Isa pa, wala akong pamasahe. Wala akong pakialam sa sinasabi mo, Dante. Hindi na ako magpapauto sa'yo. Sige na, bumaba ka na. Ayoko. Hindi ako bababa ng bus. Kung pipilitin mo akong bumaba, makikita mong hinahanap mo. Hindi ka marunong pakiusapan na. Bumaba ka na. Baba! Alisin mo ang kamay mo sa dibdib ko, Eric. Huwag mo akong itulak. Baba na sabi. Baba ka na sa sasakyan kung ayaw mo masaktan. Ganun na. Pinipilit mo talaga akong gumawa ng gulo.
Akala mo ba uurungan kita? Ha? Itong sa'yo! Agad na lumipad ang suntok ni Dante sa mukha ko. Ngunit naging maagap ako sa pag-iwas. Nang aatake ulit siya, sinipa ko siya sa mukha, sakto, at tumba siya sa pintuan ng bus, kaya napilitan itong bumaba ng sasakyan habang nagbabanta. Agad na pinaandar ni Mang Peter ang bus at naiwan sa madilim na bahagi ng kalsada si Dante. May ilang tao ang naawa rito at meron din na ibang tao ang nainis sa ginawa ko. Ganun naman talaga ang mga tao. Kapag hindi nila alam ang totoong kwento, agad kanilang huhusgahan. Si Dante po kasi ay kilala sa pagdanakaw sa gamit ng mga pasahero. Ilang beses kaming nakapagbayad sa mga taong naperwisyo nito. Kaya hindi nila ako masisisi kung ganun na lamang ang pakikitungo ko kay Dante. Tama lamang ang ginawa mo, Eric. Alang-alang sa kaligtasan ng nakararami, mas mabuting magsakripisyo ng isa upang walang mapahamak. Salamat po, Lolo Rico. Mabuti pa ang matanda at naiintindihan niya ang ginawa ko. Pero may isang matabang babae naman ang naawa kay Dante. Wala man lang daw itong pamasahe. Balak pa sana nitong bigyan ng pera ang lalaki. Kaya lang daw ay nakababa na ito. Nako Ale, wag po kayong maawa dun. Marami na po siyang biniktimang pasahero dito sa bus. Marami pa talaga sa mga tao ang may mabuting kalooban. Kahit ganun napakabuti ng puso mo. Ngumiti lang ang matandang babae sa sinabi ni Lolo Rico at muling bumalik sa pagkakasandal sa upuan. Maya-maya pa, nagsabi na itong para na at bababa na raw siya. Napakunot ang noo ko dahil iisang poste lang ang may ilaw sa lugar na yon. Ngunit wala namang nagawa si Mang Peter kundi itigil ang sasakyan sa bahaging yon. Pagkababa ng babae ay muling umandar ang bus. Pagkalipas ng 10 minuto, si Lolo Rico naman ang nagsabing para na rin at bababa na ito ng sasakyan. Nagtaka ko dun dahil hindi pa ron ang tamang babaan nito. Masyado akong nahilo sa biyahe. Kailangan ko dumaan sa bahay ng isa ko pang anak na taga rito sa lugar na ito. Nararamdaman kong nangihina ako at napapasuka. Ganun po ba? Lolo Rico, sigurado po ba kayong ayos lang kayong mag-isang bumaba rito? Oo naman, huwag ka mag-alala. Ilang beses na ako nagpapabalik-balik sa lugar na ito. Wala naman nangyayaring masama sa akin. O siya, sige na. Kailangan ko lang bumaba ng bus. Nang bumaba ng sasakyan si Lolo Rico, napansin kong ngumiti siya at tinamaan ng konting liwanag ang mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit bigla kong kinabahan. Nabaling lang ang atensyon ko sa unahan ng sasakyan nang muling pinaandar ni Mang Peter ang bus. Ngunit hindi nagtagal. Napansin naming maraming tao sa unahan ng aming daan. Kaya lumapit ako sa pintuan. May naaksidente na naman yata ng motor Hindi kasi nag-iingat Mga kamote kasi. Nang tumapat ang sasakyan namin sa ambulansya at mga pulis na nag-aasikaso sa biktima, nakita ko ang dilat na mga mata ng lalaki at butas ang dibdib nito. Sa isip ko, bakit kaya ganun? Karamihan sa naaaksidente sa motor, butas ang dibdib at may butas din ang leeg. Dahil karumal-dumal ang itsura ng biktima, hindi na sinubukang itigil ni Mang Peter ang bus sa bahaging yon. Ngunit nakita ito ng mga pasahero at hindi nila maiwasan ang hindi matakot dahil napapadalas na nga ang ganong klaseng aksidente. Malapit na naman kasi Semana Santa, kaya medyo lapitin ang mga tao sa disgrasya. Ganun yun. Kaya nga po sana doble po ang pag-iingat nila. Pero Mang Peter, bakit po kaya ganun, no? Karamihan sa itsura ng mga biktima ay butas ang dibdib at leeg. Bakit parang magkakapareho lang ang itsura nila? Para talaga may mali sa mga nangyayari. Sus, iniisip mo lang ang nangyari sa ama mo, tama ba? Kasi ganun din ang itsura ng tatay mo nang matagpuan namin siya sa gilid ng kalsada. Teka Mang Peter, paano naman po nasali sa usapan natin si tatay? Hindi ba't ikaw lang ang di naniniwalang na aksidente sa motor ang tatay mo si Ramon? Kahit lumalabas naman talaga sa investigasyon ng mga pulis na aksidente talaga to. Sa tingin ko,
may gusto kang palabasin na hindi mo masabi-sabi sa amin. Tama ba? Ewan ko po, Mang Peter. Iba kasi ang nararamdaman ko sa mga nangyayari ngayon Alam niyo yun, para bang paulit-ulit lang ang senaryo at kagaya lang din sa nangyari kay tatay. Ay nako, wag na nga po natin pag-usapan si tatay. Parang nalulungkot lang po ako Hindi na nagsalita si Mang Peter habang tutok ang paningin nito sa unahan ng sasakyan. Naiintindihan nito kung bakit nasabi ko yon. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na patay na si tatay. At teka, maiba nga pala tayo ng usapan, Eric. Napansin mo ba na karamihan sa nagiging biktima minsan na nating naging pasahero? Mang Peter, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi mo ba talaga nakikilala ang lalaking na aksidente kanina, yung nadaanan natin? Hindi po pero natigilan ako nang bigla kong maalala ang lalaking biktima. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lalaking yon ay si Lito. Minsan ko nang tinulungan magbuhat ng bigas ang taong yon at hindi ko tinanggap ang bayad nito. Sa sobrang tuwa nito ay namigay siya ng pagkain sa mga pasahero ko. Di po ko makapaniwalang si Lito, ang lalaking yun, Mang Peter. Mabuti siyang tao Hindi ko po sukat akalain na magwawakas lang ang buhay niya sa ganitong klaseng aksidente. Tama ka, Eric. At hindi lang siya namatay dito. Kung naaalala mo si Digna, yung namigay ba ng libreng pagkain sa mga pasahero natin? Hindi ba't natagpuan din siyang patay sa gilid ng kalsadang ito? Aba, oo nga no. Di ko nga kagad naisip yun Diyos ko, parang nakapagtataka naman po yata na pareho silang naging pasahero natin bago sila namatay. Yung sinabi kanina ni Dante na tungkol sa aswang? Alam mo, Eric, parang gusto ko ng paniwalaan yun Iniisip ko na baka pinatay ang mga biktima ng mga aswang. Yan naman po ang imposibleng mangyari, Mang Peter. Hindi naman po totoo ang mga aswang Panakot lang yun ng mga matatanda sa bata. Paano mo naman maipapaliwanag, Aber, ang itsura ng mga biktima? Hindi yung kayang gawin ng tao. Hindi ba't ikaw na rin na nagsabing parang may mali sa kanila? Parang hindi aksidente? Pero hindi po yun ang ibig ko sabihin, Mang Peter. Wala pong kinalaman sa aswang ang hinala ko. Dahil ang duda ko po ay baka may taong nasa likod ng pangyayaring ito. At siya ang totoong pumapatay. Paano mo naman nasabi ang bagay na yan? Dahil imposibleng totoo ang aswang, Mang Peter. Sige nga, kayo po ba? Nakakita na po ba kayo ng aswang para masabing ito nga ang pumatay sa mga biktima? Oh, hindi pa naman po, di ba? Tsaka sabi ng mga pulis na nag-imbestiga, dalawa ang tinitignan nilang motibo sa mga nangyari. Una, ay aksidente talaga at pangalawa ay maaaring biktima sila ng hold up. Nanlaban sila kaya sinaksak at dinukot ang kanilang puso gamit ang kutsilyo o kahit na anong matulis na bagay. Talaga bang naniniwala kang punyal ang ginamit para dukutin ang puso ng mga biktima? Isa pa, sino ba naman tanga na tao ang gagawa nun? Na pagkatapos kunin ang gamit ng kanyang biktima, ay pagkakaabalaan pa niyang dukutin ang puso nito at butasin ang leeg. Isipin mo nga yun. Marami pong lumalabas na espekulasyon na hanggang ngayon ay wala pa rin pong malinaw na paliwanag, Mang Peter. Dahil may posibilidad po na ginawa talaga yun ng salarin para lituhin ang pulis sa kanilang investigasyon, di po ba? Aba, malay niyo po. Ganon din talaga nangyari sa tatay ko. Hindi po kasi ako naniniwalang totoong aswang, Mang Peter. Hanggang hindi ko po sila nakikita ng dalawang mga mata ko, hindi ako maniniwala sa kanila. Ikaw ang bahala. Magkakaiba naman talaga tayo ng opinyon. Ngunit naniniwala akong hindi tao ang may gawa nun. At may posibilidad na nagsasabi talaga ng totoo si Dante. Kaya mas tumibay ang hinala kong may aswang sa lugar natin. Lalo na dito sa kalsadan to. Hindi agad ako nakapagsalita at buntong hininga na lamang ang naitugon ko. Bigla kong naisip si Lola Gloria. Mas makakabuti siguro na sa kanya na lang ako magtanong. Oh, ano to? Hindi ka na nakapagsalita. Ano ba tumatakbo sa isip mo, ha? Wala po. Bigla lang po ako nag-alala
Hala, sige na, kalimutan mo na ang mga sinabi ko. Biglang tumigil sa pagsasalita si Mang Peter nang bumangga sa salamin ng bus ang isang patay na paniki at kumalat pa ang dugo nito sa salamin. Kaya kinailangan pambuksan ang wiper para malinisan ito. Ngunit iba ang kabang dulot nun sa driver na si Mang Peter. Diyos ko, masamang pangit na ito. Kailangan ko munang itigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ayoko munang ituloy ito. Sige Mang Peter, mabuti pa nga. Nang maigilid ni Mang Peter ang sasakyan, pinatay nito ang makina ng bus. Sinabihan niya rin ang mga pasahero na pansamantala muna kami magpapahinga sa gilid ng kalsada dahil sa masamang pangitaing dulot ng patay na paniki. Ang mga taga Bicol na kagaya ko, mahilig maniwala sa mga pamahiin, kaya mabuti na yung nag-iingat. Maya-maya pa ay may napansin ako kay Mang Peter. Mang Peter, bakit sa tuwing nag-aalala po kayo ay nakikita kong hinahawakan niyo po ng maigpit ang kwintas niyo? Ano po bang tawag dyan? Ito ang medalyong Tres Pico, Roma. Isang agimat na nagbibigay raw ng proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Pantaboy kamalasan din sa biyahe. Sa tuwing hinahawakan ko to, nawawala talaga ang pag-aalala ko at pakiramdam ko ginagabayan ako ng Diyos. Sa ganitong paraan naiisip kong palagi lang siyang naririto sa tabi natin at ginagabayan tayong lahat. Kaya po pala madalas niyo pong hawakan yan. Nang makapagpahinga kami sa gilid ng kalsada, ay ipinagpatuloy na ni Mang Peter ang pagmamaneho. Nang dumating ako sa bahay, ay 4:00 na yon ng madaling araw. Kaya wala na akong oras para kausapin pa si Lola Gloria tungkol sa nangyari noon sa tatay ko. Kinabukasan naman ay maagang umaalis si Lola Gloria para gamutin ang mga pasyente nito nang sabi ay biktima raw ng landi ng tao. Albularya, si Lola na gumagamot sa mga taong binabarang, kulam at kung minsan naman ay usog. Kaya nang umalis ako para magtrabaho ay hindi na rin ako nakapagpaalam sa matanda. Samantala, sa trabaho ko naman sa loob ng bus ay biglang kinabig ni Mang Peter ang manubela ng sasakyan para kumain sa terminal ng Atimonan. Sa mga tao pa lang na kumakain sa karinderya, narinig ko kagad ang kwento tungkol sa biktimang namatay raw kagabi. Hindi maganda to. Parang napapadalas ng patayan sa lugar na ito. Narinig niyo rin po pala, Mang Peter? Aba, oo naman. Ang nakakakilabot lang, kagaya na naman daw sa itsura ng mga naunang biktima. Butas daw ang dibdib at leeg. Ang nakapagtataka pa, pati raw ang mga mata ay dinukot din. Diyos ko, ang bihira naman kayo, Mang Peter. Nakalimutan niyo po bang atay at puso ng manok ang ulam natin ngayon? Anak ng... Ay, oo nga pala, pasensya ka na, nakalimutan ko eh. O teka, bakit ka tumayo? Ayaw mo na ba kumain? Ayoko na. Parang gustong bumaliktad ng sikmura ako pagkatapos kong maalala ang sinabi niyo eh. Sos, masyado ka naman madamdamin. Kung ayaw mo na, ako na lang ang uubos nito. Sige po. Kayo na lang po ang umubos niyan. Bayaran niyo na rin po Uy, ano sabi mo? Ba't hindi pa talaga to bayad? Pambira naman tao to. Ay, dako, naisahan na naman ako. Nakangiti akong lumayo sa lamesa ni Mang Peter ng mga oras na yon. Mabuti na lang talaga at marami na akong nakain bago pa ito nagkwento tungkol sa mga biktima. Pagpasok ko sa loob ng bus, marami ng pasahero ang naghihintay sa akin. Binilang ko ang mga taong nakaupo sa upuan upang malaman ko kung ilang pasahero pa ang nasa labas. Maya-maya pa ay napatingin ako sa lalaking dumaan sa harapan ko. Sumalubong kasi sa pang-amoy ko ang tila nabubulok na laman ng tao at nanggaling yun sa katawan ng nakajacket na lalaki. Napansin kong hinahabol din ito ng mga langaw, kaya lahat ng mga pasaherong naroroon at nadaanan nito ay bigla na lamang nagreklamo. Ngunit walang pakialam ang lalaki. Nilapitan ko ito para alamin ang kalagayan nito. Mawalang galang na po sa inyo, no? Wala po ba kayo naaamoy na mabahong singaw mula sa katawan nyo, Manong?
Pasensya na po pero nakakahiya po kasi sa mga pasaherong naririto eh. Baka po kasi hindi po sila mahilo sa amoy ng gasolina. Baka sa amoy niyo po ay lalong manghina ang mga tao rito. Tila nakonsensya ako nang makita kong nanginginig ang lalaki dahil sa sinabi ko. Agad akong humingi ng pasensya sa kanya at nag-alok ng tulong sa kanya. Humingi rin ito ng pasensya sa mga tao at sinabi nitong may malala siyang karamdaman. Sinabi nito na balak nitong magpatingin sa albularyo dahil hindi na raw nito kayang tiisin ang lumalala niyang sugat sa braso. Nang itaas nito ang manggas ng jacket nito, nagulat ako. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon. Ngunit talagang inuud na po ang sugat ng lalaki. Natakot ang mga tao. Mabuti na lang at dumating si Mang Peter. Sinuri niya ang kalagayan ng lalaki at bumakas ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi basta albularyo kailangan mo, Amang, kundi isang mataas na uri ng salamangkerang antingera at albularya. May kilala ako, si Nanay Gloria. Siya lang ang makakatulong sa'yo. Teka Mang Peter. Ano po sinasabi niyo? Bakit nabanggit niyo si Lola Gloria? Albularya po siya. Baka hindi niya po kayanin na gamutin ang lalaking ito. May tiwala akong si Nanay Gloria lang ang makapagpapagaling sa lalaking yan. Mataas na uri ng sumpa ang sakit niya, Eric. Nabubulok na ang laman niya. Kahit buhay pa siya. At si Nanay Gloria lang ang makakatulong sa kanya. Sigurado yon. Hindi ako makapaniwalang mataas na uri ng salamangkera at antingera si Lola Gloria. Si Mang Peter naman, marami pala siyang alam na hindi sinasabi sa akin. Pakiramdam ko, ako lang ang walang alam sa mga nangyayari sa paligid ko. Sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap namin sa lalaking nagngangalang Gabriel, napag-alaman namin na pamangkin pala ito ni Kapitan Derto sa Karatig Barangay. Dito na nga namin ipinagbigay alam sa kanya ang address ni Lola Gloria upang dito na siya magpagamot. Bumaba ng sasakyan ang lalaki para bumalik sa baryo nito. Sa pagpapatuloy ng biyahe namin, nadaanan namin ang kumpul ng mga tao kasama ng ilang mga pulis na nag-iimbestiga sa mga nangyari. Napakunot ang noo ko dahil pamilyar ang posting dinaanan namin. Dito rin kasi namin ibinaba ang babae nung nakaraang gabi. Ituko muna sa sakyan, Eric, ha? Magtatanong tayo kung ano nangyari dito. Teka, sandali lang. Parang si Dante nakikita kong kausap ng mga pulis, ha? Ano kaya nangyari? Aba, si Dante nga po. Nakikipag-usap siya sa mga pulis. Kilala kaya niyang namatay? Tara, lapitan natin. Mabilis kaming bumaba ng sasakyan at lumapit sa mga ito. Sabihin na ninyong usisero kami. Ngunit kung kayo ang nasa kalagayan namin, hindi nyo rin maiiwasang hindi magtanong at mag-usisa. Lalo na at nalaman naming ang biktima ng gabing yon ay ang matabang babaeng ibinaba namin sa lugar na yon. Mabuting tao ang ginang, kaya hindi ko matanggap na nangyari ang brutal na pagpatay sa kanya. Diyos ko, hindi sana natin siya inayaang bumaba sa lugar na to ng mag-isa. Sa dami ng dugong nakakalat sa lupa, halatang pinahirapan siya mabuti. Sayang, at hindi po natin nakita ang itsura niya. Pero kung pagbabatayan po ang kwento ng mga tao sa timonan, malamang na yun talaga ang sinapit ng babae. Mukhang naglakad pa siya ng ilang metro bago pinatay. Hindi siya naglakad, Eric. Kinaladkad siya dahil baka sa kalsada ang mga dugo. Butas din daw ang kanyang leeg at puso. Maging ang kanyang mga mata dinukot din. Ayon sa narinig nating kwentuhan ng mga tao rito. Di ba? Narinig mo naman yun. Ayaw nyo kasing maniwalang aswang ang may gawa nun sa biktima eh. Pati na sa iba mga taong naunang pinatay. Lahat sila, biktima ng aswang na parang ibon at mukhang hukluban. Umalingaw-ngaw ang tawanan ng mga pulis sa likod ni Dante nang sabihin ito ng binata. Bumakas din sa mukha niya ang inis at tinignan isa-isa ang mga tao. Sabay duro ng kanyang daliri sa mga ito. Sige, pagtawanan niyo lang ako. Tignan natin kung sino mapapahiya sa atin kapag napatunayan kung may aswang talaga sa lugar na ito.
Paano mo nga mapapatunayang may aswang, Dante? Mahirap ngang patunayang totoo ang aswang. Dahil lahat ng mga nakakakitang tao sa kanila ay pinapatay nila. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakahuli ng aswang. At ihaharap ko siya sa inyo. Gawin mo. Baka sakaling maniwala pa ako. Tumigil ka, Eric. Wala akong dapat patunayan sa'yo. Hindi ang pagkaastig mo ang pinag-uusapan dito, kundi ang pagiging bulag mo sa katotohanan. Maraming nagsasabi nga na astig raw akong konduktor. Dahil maraming holdapper ang ilag sa akin, wala talagang nakakaligtas sa akin. Dahil lahat ay pinapabagsak ko. Si Dante lang ang malakas ang loob na kalabanin ako, ngunit maging siya ay hindi rin umubra sa akin, lalo na kapag naaalala ko ang atraso niya. Nang bumalik kami sa loob ng bus, ay napansin kong tahimik si Mang Peter at panay din ang buntong hininga niya. Ilang araw na lang at malapit na ang huling biyahe namin pa Bicol, dahil yun sa kaugalian namin na kapag Semana Santa, tigil muna ang pasada para magnilay-nilay sa dakilang lumika. Naging maayos naman ang biyahe namin ng gabing yun at ligtas din akong nakabalik sa bahay. Kaya lang, hindi na nawala sa isip ko ang mga nangyari ng gabing yun. Dahil dito, hindi ko na malayang lumapit sa tabi ko si Lola Gloria habang nakatanaw ako sa labas ng bahay. Apo ko, ano bang iniisip mo? Abay kanina pa kitang napapansing tahimik. Wala po, Lola Gloria. Nag-aalala lang po ako. Abay bakit ka nag-aalala? May problema ka ba? Ilang gabi na po kasing may gumugulo sa isip ko eh. Tungkol po to sa mga biktimang namatay sa gilid ng kalsada. Halos lahat po kasi sa kanila ay naging pasahero po namin eh. Nangihinayang lang po ako dahil lahat po sila ay mabuting tao. Ay nako, nabanggit nga sa akin ni Peter at tungkol na sa bagay na yan. Nang magkausap kami kanina, pati na tungkol sa lalaking naging pasahero ninyo, nalaman ko na biktima siya ng nakamamatay na sumpa ng isang aswang. Ano ho? Aswang po? Lola naman, pati ba naman kayo naniniwala rin sa aswang? Abay oo naman. Naniniwala akong may aswang, Eric. Albularya ako, hindi ba? At hindi nyo rin po sinabi sa akin na isa rin po kayong antingera at salamangkera. Ang katwiran mo dahilan kung bakit hindi ako nagkikwento sa iyo ng tungkol sa pagkatao ko. Pati ng tungkol sa mga aswang. Dahil hindi ka naman naniniwala. Alam ko nga mga biktima ay hindi tao ang may gawa, kundi kagagawan yon ng mga aswang na binggil. Ano po? Aswang na binggil? Ano naman po mga yon? Sila ang mga nilalang na kumakain ang puso ng tao may mabubuting kalooban. Naniniwala silang kaya nitong palakasin ang kanilang kapangyarihan upang tubuan sila ng mga pakpak. Mahusay rin sila sa pagpapataw ng sumpa. Isang sakit na kahit buhay pa ang tao ay inuud na, at ganun ang sakit ng lalaki. Hindi ko pinipilit na maniwala ka, Apo. Ngunit ito ang katotohanan. Nasa paghanib ang buhay ng taong yon. At hindi magtatagal, mamamatay din siya, kagaya ng mga naunang biktima. Alam din po ba ni Mang Peter ang tungkol dito, Lola Gloria? Oo. Pinakiusapan ko siya na hikayatin kanyang maniwala sa mga aswang. Nagpanggap siya na walang alam, nang sa gayon ay masabi niya ang nais niyang ipabatid sa iyo. Ngunit hindi ka pa rin naniwala sa kanya. Pero Apo ko, maniwala ka na ngayong kailangan Pero Apo ko, maniwala ka na ngayong kailangan kita. Totoo ang mga aswang at kalaban sila ng lahi natin. Mas lalo akong nagulat sa huling sinabi ni Lola Gloria. Kaya napakunot ang noo ko dahil sa pagtataka. Hindi lang ako isang salamangkera, antingera at albularya, kundi dati rin akong manunugis na mga aswang, Apo. Ngunit nang makuha ng mga aswang ang iniingatan kong mahiwagang maliit na kampana,
nawalan ako ng kapangyarihang labanan sila. Panahon na po para malaman mong ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahi natin. At ito rin ang dahilan kung bakit pinatay ang iyong ama. Oh, teka. Ibig niyo pong sabihin, aswang po ang pumatay kay tatay? Ganun na nga, Apo. Hindi ko ito masabi sa iyo noon dahil hindi ka naniniwalang may aswang. Pero ngayon, ito na ang tamang panahon para paniwalaan mo ang sinasabi ko. Kailangan mo ring harapin ang tandhana mo ang maging isang antingero at manunugis ng mga aswang. Bigyan mo ng katarungan na sinapit ang iyong amang si Ramon. Hindi agad ako nakapagsalita. Parang ang hirap paniwalaan ng mga narinig ko. Marami pa sana akong gustong itanong sa matanda. Lalo na ang tungkol sa mahiwagang kampana na sinabi niya sa akin. Kaya lang, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Amoy nabubulok na karne ng tao. Nakarinig din kami ng malakas na tunog ng pagaspas ng pakpak mula sa impapawid. Kasabay nun ang malakas na angil ng mga nilalang sa itaas. Lola, ano ho yun? Sa palagay ko, nandito na ang mga bigtil. Mag-aagaw dilim at liwanag na ng oras na yon. Kaya kita ko ang mga nakakakilabot na nilalang sa itaas. May dagit ang isa sa kanila. Isang lalaking nakajacket at patay na ito. Pagtapat nila sa bakuran namin, ay inihagis nito ang katawan ng biktima. Pagbagsak sa lupa, ay nagulantang ako sa nakita ko. Si Gabriel, ang pinatay nila, at ngayon ay nakahandusay sa lupa habang sariwa pa ang dugo. Si Gabriel, yung lalaking sumakay sa amin, na amoy nabubulok na karne ng tao. Apo ko, sila nga ba ganyan? Ang mga aswang na binggil nga. Diyos ko, totoo pala talaga sila, Lola. Nakakatakot po ang itsura nila, pati ang mga pakpak nila. Eric, bilisan to. Isara mo ang pinto at mga bintana. Haharapin ko sila. Dito ka lang. Wag, Lola, wag! Baka mapahamak po kayo eh! Hindi ko na napigilan ang matanda nang mabilis itong pumasok sa loob ng silid niya at kinuha ang itak sa dingding nito. Nag-aalala ko dahil hindi na ito malakas gaya ng dati. May posibilidad na baka mapahamak lang ito, kaya nilakasan ko ang loob ko. Kumuha rin ako ng itak sa kusina at matapang akong lumabas ng bahay. Pumuesto ko sa tabi ni Lola Gloria na ngayon ay nakaharap na sa mga binggil na bumaba sa lupa. Mukhang may tagapagmana ka na tanda. Tama lang yan. Para makapagbayad kayo sa akin sa ginawa niyo sa pamilya ko. Mukha yatang ako ang dapat magsabi niyan sa iyo, hindi ba? Kung sino ka man na bagong pinuno ng lahi ninyo, hindi ako natatakot sa iyo. Wala akong balak na makipag-away sa inyo. Ang gusto ko, tigilan mo na ang paggamit ng salamaka mo, tanda. Istorbo ka lang sa pag-aasik ko ng lagim. Kung gano'n, epektibo pa rin pala kapag yari ako sa iyo. Ibig sabihin, ay mahina ka. Tignan lang natin kung sino sa atin na mahina. Para sa akin, pagkain ko lang kayo at ako mismo ang uubos sa lahi ninyo. Anong sabi mo? Uubusin mo ang lahi namin? Kung gano'n, bakit hindi pa natin simulan ang laban ngayon? Itinaas ko ang kamay ko na may tangang itak at inatake ng taga ang mga nilalang na nasa lupa. Ngunit mabilis silang lumipad papalayo para tumakas. Nagtaka ko sa ginawa nilang pag-iwas sa akin. Apo ko, tama na. Huwag mo nang aksayayin ang lakas mo sa kanila. Sigurado kung balak lang nila tayong takutin. Ipinapakita lang nila kung gaano kalakas ang puwersa nila ngayon. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila napapatay. Dahil malaki kang banta sa lahi nila. Wala silang balak na buhay ng sunod na lahi na tutugi sa kanila. Ang kailangan mo ngayong gawin, makuha ang agimat at sandata ko. Oh, ano pong uri ng agimat at sandata yun, Lola? Ang mahiwagang buntot ng page at maliit na kampanag may butya ng kulog.
Yun ang kailangan mong babawi. Pasensya na po kay Lola. Hindi po agad ako naniwala sa inyo. Nagkamali po ako. Hahes, huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, alam mo na. Magtungo ka sa bahay ni Peter bukas at hingin mo ang tulong niya. Sige po. Kayo na po muna ang bahala sa bangkay ni Gabriel. Diyos ko, di man lang siya binigyan ng pagkakataon para magpagamot sa inyo. Dahil may kapit na siya ng sumpa sa katawan. Tsak na hindi na rin siya makakaligtas. Isa pa, hindi ko rin siya matutulungan dahil hindi ko hawak ang kampana. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Kapitan Alan. Isa-isa ring nagsilapitan ang mga tao para makiusyoso. Mabuti na lang at may ibang taong nakakita sa mga nangyari at sila ang nagsabing aswang nga ang may kagagawan nun. Dahil dito, pinag-ingat ni Kapitan ang mga tao laban sa mga sumasalakay na mga aswang. Lalo na at malapit na ang Semana Santa. Malakas ang kutob kong hindi lang ito simpleng pagsalakay, Kapitan Alan, kundi isang maliwanag na pahiwatig na malapit na silang maghasik ng lagim sa baryo natin. Mas lalong bumakas ang takot sa anyo ng mga tao nang sabihin ito ni Lola Gloria. Ano pong gagawin natin, Lola? Maghahanda tayo sa muling pagsalakay ng mga aswang. Tiyak din na mag-aabang ang mga binggil sa kalsada upang maganap ng mabibiktima. Pero sa ngayon, unahin mo muna ang ipinagagawa ko sa iyo, Eric. Saka tayo magplano ng gusto. Kinabukasan nga ay nagtungo ako sa bahay ni Mang Peter upang alamin kung paano makukuha ang mga agimat ni Lola Gloria. Nalaman ko rin na dati palang manunugis ng mga aswang si Mang Peter. Kaya pala taglay nito ang medalyong Tres Pico Roma ni tatay. Ngunit ibang eksena ang nadatnan ko. Nakita ko sina Dante at ang kasama niyang mga lalaki at may dala silang pamalo. Nagsisisigaw sila sa loob ng bakuran ni Mang Peter habang sa paligid ng bahay nito ay may mga tao nang nakikiusyoso. Mga kasama, makinig kayong lahat. Ang taong ito ang aswang na pumatay sa mga biktima sa kalsada. Napatunayan ko na aswang siya. Dinala niya rito si Gabriel, ang pamangkin ni Kapitan Derto. Kasabwat niya ang konduktor niya. Teka, hindi totoo yan. Walang katotohanan ng mga pinagsasabi mo. Sinungaling. Sinungaling siya, mga kasama. Aswang siya. Aswang sila dalawa ni Eric. Nang marinig ko ang pangalan ko, ay dali-dali akong lumapit sa kanila. Natuon ang atensyon sa akin ni Mang Peter at ang anak niyang si Anton. Teka. Tama ba narinig ko, ha, Dante? Pinagbibintangan mo kaming aswang? Hindi pambibintang ang tawag doon, Eric. Dahil totoong mga aswang kayo. Mga kasama, narito na si Eric. Silang dalawa ang pumatay kay Gabriel. Nagkukunwari lang silang mabait. Pero mga aswang sila. Maniwala kayo. Hindi totoo yan. Manahimik ka. Walang katotohanan ng mga ibinibintang mo sa amin, Dante. Isa pa, hindi namin alam kung ano nakita mo at nasabi mo kami ang pumatay kay Gabriel. Huwag na nga kayo magkunwari. Noon pa man, ay may hinala na talaga ako na aswang kayong dalawa. Hindi magtatagal. Malalaman na rin ng lahat ng mga tao na aswang kayo. Wala na kayong may tatago pa. Mapapahiya ka lang, Dante. Dahil walang katotohanan ng mga pinagsasabi mong kasinungalingan. Kung talagang matapang ka at sigurado kang mga aswang nga kami, humanap ka ng ebidensya at patunayan mo sa lahat at huwag kang lumika ng gulo rito. Ano pa bang hinahanap mong ebidensya, ha, Eric? Sa lugar na ito nakuha ang bangkay ni Gabriel. At para rin sa kaalaman mo, Dante, ang mga aswang ang nagdala rito sa katawan ni Gabriel at alam niya ng mga taga rito. Kung ayaw mong kalagkarin kita rito palabas, umalis ka at isama mo mga alipores mong ututo. Kayo ang kakalagkarin namin palabas ng baryong ito at mananagot kayo kay Kapitan Derto. Sige mga kasama, huli silang dalawa at iharap kay Kapitan Derto. Sila ang pumatay sa pamangkin niya. Mga aswang sila! Nagulat ako nang biglang kumilos ang mga lalaking inutusan nito
para dakpin kami ni Mang Peter. Dahil may mga dala silang 2x2, hindi ako nagpahawak sa kanila. Mabuti na lang talaga. At nung bata pa ako ay tinuruan na ako ng tatay ko sa pakikipaglaban. Kaya walang nagawa ang mga taong lumapit sa akin. Isa-isa silang bumagsak sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit ng kanilang muka. Nagulat din ako sa husay ni Anton. Gamit ang mga arnis nito, pinabagsak niya ang mga lalaking lumapit sa kanyang ama. Ngunit si Mang Peter, nasugatan siya mula sa talim ng punyal ni Dante. Dito ko naman pinakawalan ang malakas na sipang direktang tumama sa dibdib nito. Pasadsad itong bumagsak sa lupa, kaya napamura ito dahil sa labis na galit. Akmang susugod ulit siya nang dumating naman sina Kapitan Derto at Kapitan Alan. Umawat sila sa amin, kaya tumigil ang mga kasama ni Dante sa pag-atake sa amin. Sinabi rin ni Kapitan Alan na aswang nga ang pumatay kay Gabriel, at sumang-ayon naman dito si Kapitan Derto. Humingi ng pasensya si Kapitan Derto sa gulong nilika ni Dante. Hindi raw nito alam na gagawin nito ang pagsugod sa bahay ni Mang Peter. Dito na nga namin nalaman na si Kapitan Derto pala ay may utang na loob kay Mang Peter. Dahil nang minsang ginulo sila ng mga aswang noon, ay si Mang Peter ang tumulong sa kanila. Paano naman po ang danyos na ginawa ni Dante kay Mang Peter? Hindi po ba dapat siya maparusahan dahil sa patong-patong na kasalanan na ginawa niya sa amin? Anong kasalanan ang pinagsasabi mo? Wala akong kasalanan sa'yo, oy. Kayo ang dapat na managot sa batas dahil mga aswang kayo. Hindi nga lang sa batas eh. Dapat sa lahat ng tao rito. Alam mong hindi ako aswang. At hindi rin kinikilala ng batas ang tungkol sa mga aswang. Kaya lumalabas dito na ikaw ang totoong may sala. Panagutan mo ang pagnanakaw na ginawa mo sa mga pasahero ko, at hindi ang kasalanan namin ang tinitignan mo na wala naman talaga. Bago mo punahin ang iba, punahin mo muna ang dumi sa mata mo. Wala akong alam sa mga pinagsasabi nyo. Gumagawa lang kayo ng kwento. Alam kong ginagawa mo lang to, Dante, para makaiwas ka sa kaso mo eh. Anak ng putya, hindi ka pa ba masaya na hinahayaan ka naming malaya ka? Sana pala pinakulong ka na lang namin nun eh. Tumigil ka. Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Walang kinalaman. Totoo yun! Sinisira mo kami sa paningin ng mga tao para malaya kang gawin ang gusto mo. Kaya Kapitan Derto, dalhin niyo po ang taong to at ipakulong. Magnanakaw yung hinayupak na yan eh. Totoo po sinabi ni Eric. Siya po ang hulihin niyo, Kapitan. Siya po ang dumudukot sa pitaka ng lalaki nung isang araw. Kaya kami ang nagbayad sa biktima niya. Ang nakakalungkot lang, pagkatapos ng pangyayaring yun, natagpo ang patayin lalaking yun eh. Tapos ngayon siya pa ang susugod dito, kasama ang mga kaibigan niya para paratangan kami ng kung ano-ano. Ang kapal ng muka. Hindi pa siya nasiyan. Sinugatan niya pa si Mang Peter at pumasok pa sila sa bakuran na may bakuran. Patong-patong po ang kaso niya. Kaya si Dante ang hulihin niyo. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Dante at wala na itong nagawa kundi ang umalis sa loob ng bakuran ni Mang Peter. Halata ang takot sa mabilis nitong pagakbang papalayo sa bahay. Naiiling naman si Kapitan Derto na humingi ng pasensya sa aming lahat at nangako na papanagutin niya si Dante. Nang makaalis ang mga ito, saka ko lang napansin ang braso ni Mang Peter na may sugat. Tay, may tama po kayo. Halina po kayo sa loob para magamot ko po ang sugat niyo. Wala ito, anak. Malayo naman to sa bituka. Pero Mang Peter, malalim po ang sugat niyo. Isa pa, nangingitim na po ang paligid oh. Halina po kayo. Sasamahan ko po kayo sa loob ng bahay niyo. May mahalaga din po akong sasabihin sa inyo. Hinintay kong magamot ni Anton ang sugat ng kanyang ama. Saka ko binuksan ang usapan tungkol sa totoong pakay ko sa kanila. Tungkol po sa totoong pagkatao niyo. Alam ko na po, Mang Peter. Naipagtapat na rin po sa akin ni Lola Gloria ang tungkol po sa agimat. Alam ko na rin po ang tungkol sa totoong nangyari sa ama ko. At doon po sa umatake sa mga biktima. Mabuti naman na naniniwala ka na totoo ang mga aswang. Siya nga pala, Eric. Nabanggit na ba sa'yo ni Nanay Gloria
ang tungkol sa agimat at sandata niya? Opo, nabanggit na po niya, Mang Peter. Kung ganun, kumilos ka na. Sige, isama mo si Anton. Mahalagang makuha mo maiwagang kampana na matanda. Ikaw lang ang may kakayahang gumawa nun. Dahil ikaw ang tagapagmana nito. Tay, siya po ba ang sinasabi niyong papalit kay Lola Gloria? Oo anak, siya nga. Siya ang tutulungan mo upang mabawi ang agimat mula sa mga binggil. Tulungan mo siya. Hindi ako makakasama sa inyo dahil sa kalagayan ko. Hindi ko alam kung anong meron sa kutsilyong yun ni Dante. At sobrang hapdi na sugat ko ngayon. Tay, baka po may laso ng talim ng punyal niya. Maaaring ganun nga anak. Ibig pong sabihin, talagang pinagtangkaan niya ang buhay niyo. Ang mabuti pa po kaya magpahinga na muna kayo at kami na ang bahala ni Anton sa pagkuha sa agimat ni Lola. Sa tingin ko naman po, malaki ang maitutulong sa akin ni Anton Oo, tama ka. Kuya, alam ko rin po ang pagpunta roon. Mabuti kung ganun. Isa pa, napansin ko ang husay mo pagdating sa pakikipaglaban. Para bang dumaan ka sa matinding pagsasanay Talagang sinasanay ko sa pakikipaglaban yan, Eric. Dahil tahimik kaming nagbabantay sa mga baryong inaatake ng mga aswang. Ang pagiging driver ko ng bus, ang ginamit ko para malaya akong makapagmatsyag sa kinaroroonan ng mga kalaban. Ano? Ibig pong sabihin, kayo pong dalawa ni Anton ay manunugis ng mga aswang? Tama ka, Eric. Pasensya ka na kung itinago namin ito sa'yo. Ayos lang po. Kasalanan ko naman siya nga po pala. Ano pong balita sa paghahanap niyo sa mga aswang? Nahihirapan akong kumilos ngayon dahil malakas ang kutob kong may kakayahan din silang itago ang presensya nila. Kaya hanggang ngayon, hindi ko talaga mahanap ang pinuno nila. Pero kung makukuha po ni Kuya Eric ang agimat ni Lola Gloria, tsak po, nawala na po silang kawala sa atin, Tay. Tama ka, anak. Siya nga pala, Eric. Panahon na para ibigay sa ito. Hindi talaga para sa akin na medalyong Trespico Roma. Para sa ito Magagamit mo to sa pagpunta nyo sa bundok. Tandaan nyo, huwag nyong maliitin ang mga binggil. Malakas ang pwersa nila dahil marami sila. Dati walang pakpak ang mga binggil. Pero nang madalas na silang nakakakain ng puso ng tao, nagkaroon na sila ng kakayahang makalipad. Kaya mag-iingat kayong dalawa. Sige po, Mang Peter. Ay, teka, may tanong lang po ako. Gaano po ba kalakas ang maiwagang kampana at kailangan itong bantayan ng isang hukbo ng mga aswang? Kapag nakuha mo ang kampanang may mutya ng kulog, saka mo lang malalaman kung bakit mahalaga ang kampanang yon. Tandaan mo, ang isa sa kahinaan ng mga binggil ay ang malalakas na tunog mula sa mga sagradong agimat. Pagsapit ng gabi, pagkatapos naming magplano, pumasok na kami ni Anton sa kagubatan patungo sa kuta ng mga binggil. Dala nito ang arnis at ako naman ay pana na merong sanggol na palaso. Ito ang pana na ipinapadaan pa sa tubong gawa sa kawayan upang asintahin ang kalaban. Sa sobrang husay ng sandata ko ay kaya nitong tumagos sa katawan ng kalaban. Suot ko rin ang medalyong Trespico Roma na ayon kay Mang Peter ay magbibigay sa akin ng pangkalahatang proteksyon laban sa mga aswang. Ano, Anton? Malayo pa ba tayo? Opo, Kuya Eric. Siguro mga ilang oras pa ang kailangan nating bunuin sa paglalakad dahil umikot tayo sa kuta nila Kapag nakarating na po tayo sa tuktok ng burol, matatanaw po natin ang kinaroroonan nila. Halos di ko makita ang daan sa sobrang dilim. Samantalang ikaw, mukhang sanay na sanay ka sa gubat Sanay na po talaga ako sa gubat, Kuya Eric, dahil ilang beses ko pong pinagtangka ang bawiin ang agimat ni Lola Gloria mula sa mga aswang para ibalik po sa kanya. Ngunit sa dami po ng mga patibong na nagkalat sa bahaging to, nahirapan po talaga ako. Ano? Ibig sabihin, napapalibutan ng mga patibong ang kuta nila? Opo, Kuya Eric. Kaya mag-iingat ka po sa mga kilos nyo. Pero wag po kayo mag-alala. Kabisado ko po ang pasikot-sikot dito. Ay, siya nga po pala. Nabanggit po sa akin ni tatay na mahusay daw po kayo sa pagtanggal po ng mga patibong. Hindi naman masyado. Konti lang ang nalalaman ko. Hindi lang po kasi mga patibong narito, kuya Kung minsan, ang mga binggil ay bigla na lang pong umaatake mula sa balon na ginawa nila sa lupa. Sila mismo ang laman ng patibong
Kaya kailangan po natin magdoble ingat talaga. Lalo pa at hindi po sila nararamdaman ng medalyong suot nyo. Oo, Anton. Tatandaan ko ang sinabi mo. Maraming bundok ang dinaanan namin. Halos tumagal ng 2 oras ang paglalakad namin habang umaasa kami sa liwanag na nagmumula sa buwan. Nang makarating kami sa tuktok ng burol, lumiko kami pakanan. Dito po tayo dadaan sa bahaging ito, Kuya Eric. Mas konti po ang patibong dito. Kuya, tignan niyo po ang bahaging yun. Naroon po ang kuta nila. Mula sa kinatatayuan namin ay nakita namin ang maraming kubo na gawa sa kugon. Maliwanag sa bahaging yon dahil sa mga sulo. Dumapa kami sa damuhan upang pag-aralan muna ang sitwasyon sa ibaba. Nang matiyak naming wala pang banta ng panganib, kagad kaming nagmadali pababa sa burol. Pagkalipas ng ilang minuto, pagsapit namin sa gitna, saglit kaming tumigil sa paglalakad upang suriin ulit ang paligid. Doon namin nakita ang mga aita na may dalang mga pana. Nagpabalik-balik sila sa paligid ng kuta. Kahina-hinala nga ang kilos ng mga tao. Para silang mga robot ngunit malalaki ang kanilang katawan na para bang mandirigmang handang pumatay para sa binabantayan nilang agimat at sandata. Ni sa panaginip ay hindi ko sukat akalain na pagdadaanan ko ang mga ito. Kuya, tignan mo. Dun sa bandang gitna na mayroong nakapaligid ng mga aita na malalaki ang katawan. Doon nila itinago ang agimat at sandata. Sige, ako nang bahala ron. Ikaw nang bahala sa iba. Pero Kuya Eric, maraming nagkalat na patibong sa itaas at sa ibaba ng kuta nila. Kaya konting ingat sa bawat takbang. Huwag ka mag-alala, Anton. Mukhang alam ko na kung paano sila gumawa ng patibong. Gaano ba karami ang mga aita na nagbabantay sa kuta? Kung di po ako nagkakamali, Kuya. Mga nasa 6 na po ang nagbabantay dyan. At 10 naman na nagbabantay sa kubong pinagtataguan sa maiwagang kampana. Dapat pala sa araw tayo nagpunta rito eh. Mahirap kumilos kapag gabi. Kahit sa araw, Kuya, delikado sila. Wala silang kinatatakutan. Hindi sila apektado ng sikat ng araw. Kaya tama alam po na sa gabi tayo nagpunta. Dahil ang ilan sa kanila ay naghahanap ng makakain sa ibang lugar. Asintado rin po sila sa paggamit ng pana. Kaya mahirap din po silang talunin. Wala na nga kaming inaksayang oras. Agad kaming naglakad. Nang nakabaluktot ang katawan palapit sa kuta, tinalasan din namin ang pakiramdam at paningin namin sa paligid. Saka kami umisip ng paraan kung paano namin matatanggal ang mga patibong. Pagsapit namin sa gitna, kung saan ay ilang metro na lang ang layo sa kuta namin, tumigil kami dahil nakita kong may mga patibong nga sa paligid. Lumapit ako sa mga bato at naroon ang matutulis na kahoy na kapag natungtungan ang baging na nakaugnay dito, ay aangat yun at babaon sa katawan ng taong nasa gitna. Tinanggal ko yun at tuwang-tuwa si Anton. Ayos! Ang galing mo, Kuya! Astig ka talaga! 2 patibong kagad ang sinira mo! Huwag ka muna magsaya, Anton. Siguradong marami pang patibong ang nagkalat dito. Sabihin mo agad sa akin kapag may napansin kang paggalaw sa mga halaman. Natitiyak ko na nasa paligid lang ang ibang bantay sa kuta. Opo, Kuya. Teka sandali. Masyadong makapal ang halamang yan ah. Tumingala ka sa taas. Wala naman po akong nakikitang kakaiba, Kuya. May mali sa itsura ng mga dahon. Sandali. Kailangan kong dumapa. Kuya, bakit? Anong gagawin mo? Dumapa ka lang at talasan mong mabuti ang paningin mo. Mabuti na lang at sumunod kagad sa akin si Anton. Nakita namin ang PC na madadaanan sana namin. Nang kinalabit ko yun para kunwaring nasagi ko, biglang may lumipad na palaso mula sa makapal na halamang itinuro ko kanina. Gulat na gulat si Anton nang tumama ang palaso sa katawan ng puno. Kung nagkataon na may taong nakatayo roon, tsak na 2 palaso ang tatama sa katawan nito. Ano? Naniwala ka na ba sa kakayahan ko? Oo, Kuya. Ang galing mo. Astig ka talaga. Ako pa ba? Kuya Eric, talagang napaka-astig mo. Oo na. Halika na, tumayo ka na dyan. Grabe, Kuya. Paano mo nalaman na may patibong ron? Hindi naman kasi normal na mga halaman yun. Sorry, hindi naman kasi normal na ang mga halaman ay magtitipon-tipon sa isang gilid lang.
Tsak na may nakatago ron na patibong. Ganun yun. Bago kami umalis sa lugar na yon, ay pinagpuputol muna namin ang mga pisik. 5 patibong ang nasira namin. Hanggang sa tuluyan kaming makalapit sa kinaroroonan ng kuta. Hinintay lang namin na umalis ang ibang bantay bago kami pumasok. Tinumbok ko kagad ang likod ng bahay na kinaroroonan ng mga agimat. Sa bintana ako dumaan. Maingat at magaan ang paa ko sa bawat takbang ko. Habang si Anton naman ang bantay sa labas. Kapwa kami kabado dahil talagang nasa loob na kami ng balwarte ng mga kalaban. Pagpasok ko sa loob ng kubo, tumambad sa paningin ko ang maraming tapayan. Pambihira naman oo. Paano ko malalaman kung alin sa mga tapayang ito ang kinalalagyan ng maywagang kampana at buntot ng pagi? Isinukbit ko muna ng maayos ang pana sa balikat ko. Saka ko isa-isang binuksan ang takip ng mga tapayan at laking gulat ko dahil ahas na kobra ang mga laman nun. Parang ginagamit nila sa pagsasagawa ng ritual. Ngunit nang makita ko ang mga palaso roon, naisip ko na marahil ang kamandag ng kobra ang ginagamit nilang lason para sa kanilang mga palaso. Paano ba to, Anton? Nabuksan ko na ang lahat ng mga tapayan, ngunit wala naman akong nakitang kampana. Basta kuya, hanapin mo lang dyan. Bilisan mo, baka mamaya bumalik na ang mga bantay eh. Nang igala ko ang paningin ko sa loob ng kubo, nakita ko ang isang kakaibang tapayan na may bungo ng tao sa ibabaw. Kinabahan ako dahil tiyak kong naroon ang mahiwagang kampana na may mutya ng kulog. Naging maingat ako sa pagbukas ng takip, pero nang maiangat ko yun, ay may lumipad na palaso mula sa pinto at nasalo ko ito. Mabuti na lang, hindi ako nasugatan. Dito na nga tumambad sa paningin ko ang halos kasing laki lamang ng palad ko na kampana. Nang kunin ko ito sa loob ng tapayan, kinilabutan ako nang biglang may gumapang na malakas na enerhiya sa braso ko. Sa loob din ito, naroon ng buntot ng pagi. Nagliliwanag ito na para bang nakikilala ko. Ibig sabihin din ito, lahat ng hahawakan kong sandata ay magkakaroon ng bisa dahil sa taglay na kapangyarihan ng kampanang may mutya ng kulog at ng medalyon. Sa wakas, nakuha ko ng sandata at agimat, Anton. Anton? Kumunot ang noo ko nang wala akong narinig na tugon mula kay Anton. Kaya nagmamadali ako sa paglabas at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang makita ko si Anton, hindi ito makapagsalita at naninigas ang katawan nito sa kanyang kinatatayuan. Nakataas din ang kanyang 2 kamay na may tangan pa ng mga arnis. Lahat kasi ng mga aita na naroroon ay nakatutok ang pana sa amin. Konting pagkakamali sa galaw namin, tsak na uulanin kami ng mga palaso. Ilang sandali pa, ay agad silang nagpalit ng anyo bilang mga aswang na binggil. Mapupula ang kanilang mga mata habang umaangil at nakalitaw ang mga pangil. Tumutulo rin ang malapot nilang laway at napansin kong halos magkakamukha silang lahat. Mukha silang matanda na matutulis ang mga tenga. Kuya, nahuli nila tayo. Anong gagawin natin? Huwag ka matakot, Anton. Hawak ko ng agimat at sandata. Mag-iingat ka lang sa mga palaso nila dahil may kamandagyan ng kobra. Kinausap ko sila para kunin ang atensyon nila. Saka ko ipinakita ang kampana pati na ang buntot ng pagi. Bumakas sa anyo nila ang takot kaya nagkaroon ako ng pag-asa na mapapabagsak ko sila. Agad kong kinalog ang kampana. Lumikha yun ng tunog at sabay-sabay silang napabaluktot ng katawan dahil sa labis na sakit. Nabitiwan nila ang mga pana at tinakluban nila ng kamay nila ang kanilang mga tenga. Napuno ng sigaw ang paligid dahil sa nakakabinging epekto ng tunog ng kampana sa pandinig ng mga binggil. Teka, bakit parang nabibingil sila sa tunog ng kampana? Samantalang ang hina naman ng ingay ng batong nakalagay sa loob nito. Kuya, sila lang ang nakakarinig ng mga kulog na tunog na nililika ng kampana. Tignan mo, hindi sila makagalaw dahil nangihina sila at dumudugo na ang mga tenga nila. Kuya Eric, pagkakataon na natin to para talunin sila. Nagulat ako sa epekto ng kampana sa mga aswang na binggil. Yung pala talaga ang kahinaan nila. Dito na sila isa-isang tinubuan ng pakpak. Sabay-sabay din silang lumipad para tumakas. Pero dahil sa tunog ng kampana,
para silang mga buhangin na bumabagsak sa lupa at agad na nasusunog ang katawan. Kinuha ko ang pana sa balikat ko dahil may ilang binggil na naglakas ng loob para atakihin ako. Ngunit tinatamaan ko kagad sila ng palaso sa kanilang katawan bago pa sila makalapit sa akin. Sabay sukbit ko ulit ng pana sa balikat ko. Anton, mag-iingat ka! Masyado silang malakas at mabibilis kumilos. Isang tango ang itinugon ni Anton bago niya sinalubong ang ibang mga aswang gamit ang arnis nito. Nang akmang dadagitin ito ng ibang binggil, agad kong hinila si Anton at sinalubong ko ng palo ng buntot ng pagi ang muka ng kalaban. Tuluyan na kaming nakipagsabayan sa kanila. Bawat palo ko ng buntot ng pagi ay nag-iiwan ito ng malalim na sugat sa katawan ng mga binggil at sabay-sabay silang nasunog hanggang sa maging abo ang kanilang katawan. Kuya, marami pang parating! Umalis na tayo rito! Hindi, Anton. Haharapin ko sila kaya humanda ka. Sinalubong ko ang mga binggil na bagong dating. Nakipagsabayan talaga ako sa kanila. Mabilis kong isinuot ang tali ng kampana sa kamay ko. Kaya bawat tampas ko gamit ang buntot ng pagi ay naglilikha rin ito ng tunog na para sa mga aswang ay kasing lakas ng kulog. Kaya nanghihina sila at tagumpay ko silang napapatay. Muli kong pinatunog ang kampana dahil hindi nila kinaya ang epekto nito. Sumabog ang katawan ng mga nilalang. Napapasugod pa sana sa amin. Maya-maya pa ay may dumating pa na mga nilalang na pamilyar sa akin. Sila ang mga aswang na sumalakay sa bahay namin ni Lola. Kasunod nito ay may lumipad na palaso sa gawi ko. Nagmula yun sa aswang na nakatayo. Ilang di pa lamang ang layo mula sa akin. Mabuti na lang at nasalo ko ito at hindi ako nasugatan. Agad akong gumanti ng pana sa kanya. At ito rin ang ibinala ko sa pana ko. Direkta yung tumama sa katawan ng aswang. Kaya bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay at bumubula ang kanyang bibig. Dito ko na siya inatake ng palo ng buntot ng pagi at sa isang iglap ay nasunog ito. Si Anton naman, naging abala na rin sa pakikipaglaban sa ibang mga aswang na naroroon. Pero dahil parami na sila ng parami, kailangan na naming kumilos at umalis sa lugar na yon. Kuya Eric, tara na! Delikado tayo dito! Sa gawin yun, Anton, doon tayo magpunta. Malinis doon at walang mga puno. Madali ko silang makikita para atakihin ng pana. Mabilis kaming tumakbo papunta sa bahaging itinuro ko kung saan ay walang puno at maliwanag pa ang paligid. Nang makarating kami sa gitna, hinintay kong lumapit ang ibang aswang sa kinaroroonan namin. Nang marami na sila at nagtitipon-tipon sa paligid sa ere sa mismong tapat namin. Saka ko pinatunog ang kampana. Lahat sila ay sabay-sabay na bumagsak sa lupa habang nangihina. Dito ko na isinagawa ang pagpana sa kanila at sa bisa ng medalyon ko, lahat ng tamaan ng palaso ko ay agad na nasusunog. Si Anton naman, nilapitan niya ang iba at inatake niya ng arnis. Nang matalo at maubos namin ang kalaban, isinuksok ko ang buntot ng pagi sa bewang ko. Ang pana naman ay isinukbit ko sa balikat ko habang ang kampana ay nananatiling nakatali sa kamay ko. Kuya Eric, nagtagumpay tayo! Napatay natin silang lahat! Ang pinuno nila wala rito. Kaya hindi pa rin tayo dapat na magsaya, Anton. Tara na! Umalis na tayo rito. Agad naming nilisan ang lugar na yon. Ngunit pagdating namin sa bahay ni Mang Peter, ang masaya naming anyo ay napalitan ng pagkabigla at pag-aalala. Dali-daling lumapit si Anton sa kanyang ama at sa pagkakataong yun, naroon na rin si Lola Gloria habang ginagamot niya si Mang Peter. Lola, ano po nangyari sa kanya? Bakit po lumala ang sugat ni Mang Peter? Kinabahan siya. Nagsumpa ng bigil. Kung ganun na, aswang po si Dante. Dahil siya po may gawa nito sa kanya. Hindi si Dante may gawa nito. Maaaring isa sa mga naging pasahero natin na may gawa nito sa akin. Pwede rin na nahawa ko sa lalaking tinulungan natin. Isa lang ang malinaw. Nasa paligid nyo na ang pinuno ng mga aswang na binggil. Kaya mag-iingat kayo. Lola, gagaling pa po ba si tatay? Oo naman, Anton.
Sa bisa ng agimat ng kampana, mapapagaling ko siya. Saka ko lang naalala ang kampana nang marinig ko ito mula sa lola ko. Lumiwanag ang mukha ng matanda nang makita ang dati niyang agimat na matagal nang nawala sa kanya. Diyos ko po, nagtagumpay kayo. Naibalik nyo na ang kampana. Teka, pahiramin mo muna ako ng pundot ng pagi at kampana. Akin na. Ito po, lola. Sandali lang po, ano pong gagawin niyo sa mga to? Panoorin mo ang malakas na kapangyarihan nito na kayang pagalingin ang sugat ng biktima mula sa sumpa ng binggil. Sinimulang kagad ni lola ang panggagamot. Kinalog-kalog niya ang kampana at ang tunog nito ang nagpasigaw kay Mang Peter dahil sa sakit. Tiisin mo ang sakit, Peter. Palalabasin natin ang mga uod dyan sa sugat mo at ibabalik natin yan sa tao may gawa dyan sa'yo. Sa ganyang paraan, makikilala na natin siya dahil maglilikha ito ng mabahong amoy. Sige na po, ipagpatuloy niyo lang po na Gloria. Baka sa anyo ni Mang Peter ang matinding hirap na pinagdadaanan nito. Si Anton naman ay nag-aalalang nakatitig sa sugat ng kanyang ama. Kita ko ang paggalaw ng kanyang buto sa panga. Halata ang galit sa anyo nito. Para sa nilalang na gumawa noon sa kanyang ama. Ilang sandali pa ay lumitaw ang kulay itim na uod na kasing haba ng palay. Pasintabi po ulit sa mga kumakain ngayon dahil talagang hindi kaaya-aya ang itsura ng lumalalang sugat ni Mang Peter. Walang tigil sa pagpapatunog ng kampana si Lola Gloria at ang pinakahuli nitong ginawa, hinampas niya ng buntot ng pagi ang braso ni Mang Peter. Kita ko ang pag-usok ng sugat nito. Maya-maya pa ay tumigil ang matanda at kinuha ang maliit na bote mula sa bulsa niya. Dito niya ikunulong ang mga kulay itim na uod. Saka nito pinatakan ng langis ang sugat ni Mang Peter at binindahan ng kulay puting tela. Ano pong gagawin niyo sa mga uod na yan, Lola? Gagamitin ko itong sangkap sa ritual. Sa pamamagitan ng salamangka ko, ibabalik ko sa tao may gawa nito kay Peter at sumpa. Babalik tayo sa pamamasada ng bus upang simulan ng pagtugis sa pinuno ng mga binggil. Huling biyahe nyo ngayon, hindi ba? Opo, Manang Gloria. Kung ganon, kailangan yung mahuli ang binggil bago sumapit ang Semana Santa. Kapag ganong araw, ang lahat ng mga kapangyarihang taglay natin ay maghihina at sa ganong oras naman, malakas ang mga kampon ng kadiliman. Ito na ang tamang pagkakataon natin upang tapusin ang paggasik nila ng lagim at mapatay ang aswang na pumatay sa asawa ko. Kaya pala naging manunugis ng mga aswang si Mang Peter dahil biktima ng sumpa ng binggil ang asawa nito. Pagkatapos kasing patawan ng sumpa ng mga binggil ang biktima nila. Saka nito, pupuntahan sa bahay para atakihin at kainin. Ngunit sa pagkakataong ito, kami naman ang maghahanap sa mga aswang. Kami ang papatay sa kanila. Sasama po ako sa inyo, Tay. Tsak na huling biyaheng ito ang sasamantalayin ng malalakas na aswang. Kaya hindi magiging madali ang laban nyo. Tama si Anton, Peter. Ako naman ay magsasagawa ng salamangka sa bahay. Mag-iingat kayo dahil malakas ang pinuno ng mga binggil. Sige po, Lola. Mag-iingat din po kayo. Iniwan ko ang pana kay Lola Gloria para may magamit ito kung sakaling mapalaban ito. Sa Cubao kami nagsimula ng biyahe pabalik sa Bicol. Bago kami naganda para sa biyahe, kinausap ko muna ang ilang piling mga tao na kayang makipaglaban sa mga aswang. Magpapanggap silang pasahero pero ang totoo, pagtutulungan nilang puksain ang pinuno ng mga binggil gamit ang maraming asin. Dala ko naman noon ang kampana at nasa loob lang ito ng bulsa ko habang ang buntot ng pagi ay nakasuksok naman sa bewang ko. Bumiyahe na kami noon nang magsimula akong maningil sa mga pasahero. 10 baba niyo, Manong? Tinitikitan ko noon ang kausap kong lalaki bilang bahagi ng aming pagkukunwari. Malakas kasi ang kutob naming sa gabing yon ay babalik ang taong nagpataw ng sumpa kay Mang Peter. Si Anton naman ay nakapwesto sa pintuan upang magsilbing bantay sa mga pasaherong papasok sa loob ng bus namin. Ngunit itinigil ni Mang Peter ang sasakyan at nagulat kami
sa biglang pagpasok ni Dante sa loob ng bus. Teka, anong ginagawa mo rito, Dante? Babantayan ko kayo. Tiyak na mga aswang kayo at sa araw na to, papatayin ninyo ang mga pasahero ninyo. Hoy, kayong lahat, makinig kayo. Aswang ang konduktor na ito. Kaya habang may pagkakataon pa kayo, iligtas nyo na ang mga buhay nyo at bumaba na kayo ng bus na to. Nagulat talaga ako dahil sa biglang pagwawala ni Dante at ipinagpipilitan pa rin itong mga aswang kami. Ngunit sumalpok sa mukha ko ang kakaibang amoy ng nabubulok na laman mula sa katawan nito. Pamilyar ang baho nito, kaya napatingin ako sa gawi ni Anton na kanina pa palang sumisenya sa akin. Hindi ako makapaniwalang si Dante ang aswang na binggil. Pasimple kong dinukot ang kampana sa bulsa ko at tila naunawaan ng mga tao roon ang kilos ko. Hoy kayo! Bakit di pa kayo bumababa ng bus, ha? Sama na ba kayo mabuhay? Ha? Gusto nyo na ba mamatay? Ikaw, Dante, sawa ka na ba mabuhay at ang lakas ng loob mong umakyat sa bus namin? Hindi mo ba alam na ito na ang huling biyahe namin? At ito na rin ang magiging huling biyahe mo. Napakunot ang noo ni Dante nang makita niya ang kampana na hawak ko. Bumakas ang pag-aalala sa anyo nito at mabilis itong napalinga sa paligid. Dito na nagkaroon ng pag-iinit ang medalyon ko, pati na ang hawak kong kampana. Ha! Huli ka na ngayon sa bitag. Lahat ng mga pasahero dito, sila ang mga taong papatay sa mga kagaya mong aswang. Hindi ako aswang. Kayo ang aswang. Huwag na nga kayo magkunwari. Mga sinungaling kayo. Kami sinungaling? Ha! Sino maniniwala sa'yo? Lahat kami, amoy na amoy ang mabahong singaw na nagmumula sa katawan mo. May sugat ka sa braso, di ba? Kaya ka naka-jacket. Dahil bumabalik sa'yo ang ginawa mo kay Mang Peter. Teka, ano bang pinagsasabi mo? Wala akong sugat. Dahil tumanggi ito, pinatunog ko ang kampana at sa isang iglap, napaluhod dito sa sahig ng sasakyan at napasigaw dahil sa labis na sakit ng kanyang tenga. O ano? Itatanggi mo pa ba? Mga kasama, si Dante nga ang aswang. Hindi ako aswang. Hindi ako aswang, tama na. Itigil mo yan. Para nang sasabog ang ulo ko sa sobrang sakit. Tama na! Ngunit hindi ako tumigil sa pagpapatunog ng kampana at bawat ingay na nililikha nito ay parang kutsilyong sumasaksak sa tenga ni Dante. Dumugo ang mga tenga nito, mata at ilong. Nang hahampasin ko siya ng buntot ng page, bigla siyang tinubuan ng pakpak sa likod. Kuya, napunit ang damit niya. Tinubuan siya na matutulis sa pangil at mga kuko. Nagpapalit na siya ng anyo. Mga kasama, magsipaganda kayong lahat! Agad na pinagtulungan ng mga tao na atakihin ang aswang na binggil na si Dante. Ngunit masyadong masikip ang loob ng bus para sa malaking binggil na kinakalaban namin. Kaya lubang nasaktan ang mga kasama ko. Si Mang Peter naman, gamit ang punyal, ay sinubukan niyang saksakin ng kalaban. Ngunit nasalo ito ni Dante. Gumanti ito ng saksak at direktang bumaon sa balikat ni Mang Peter gamit ang sarili nitong punyal. Napasigaw si Anton nang makitang tinamaan ng kanyang ama. Siya naman ang umatake gamit ang arnis. Ngunit nabigo rin ito at tinamaan siya ng suntok ng kalaban niya, kaya bumalandra ito sa mga upuan. Saka nito sinakal sa leeg ang hindi makabangon na si Mang Peter. Masyadong malakas si Dante at talagang nahirapan kaming lahat sa kanya. Tay! Bitiwan mo ang tatay ko! Hayop ka! Sunod-sunod na pagpalo ng arnis ang ginawa ni Anton dahil sa labis na galit. Nakatama naman ito, ngunit hindi ininda ng aswang ang pag-atake nito. Umatungal ng malakas si Dante at galit nitong inihagis si Mang Peter. Si Anton naman ang binalingan nito. Kinalmot niya sa dibdib ang binatilyo. Namilipit sa sakit si Anton at nabitiwan nito ang kanyang sandatang arnis. Dahil dito, malakas na tumawa ang aswang. Hindi niyo ko matatalo. Kahit magsama-sama pa kayo lahat. Nagkakamali ka, Diablong Buang.
Sinubukan ko lang nahayaan kang labanan sila upang makita ko kung gaano ka kalakas. Ngayon, ako naman ang aatake sa'yo. Hayop ka! Hindi mo ko kaya, Eric. Wala kang magagawa. Mamamatay ka rin kagaya ng mga nauna kong biktima. Ikaw ang papatayin ko dahil pinatay mo ang tatay ko! Agad ko siyang inatake ng palo ng buntot ng page na direktang tumama sa mukha niya. Umusok ang sugat niya kaya napasigaw siya. Sunod na ginawa ko ay pinatunog ko ulit ang kampana na paluhod dito sa saig. Saka ko siya inatake ng hampas ng buntot ng page. Paulit-ulit na dumatay ito sa buong katawan niya. Anong nangyayari? Bakit umuusok ang katawan ko sa sandatang yan? Teka! Ang init! Ang init! Namabaso ako! Namnamin mo ang sakit kung paano ka unti-unting susunugin ang sugat mo. Heto pa ang kasunod. Tikman mo ang bangis ng sandata ko! Paulit-ulit ko siyang pinalo gamit ang buntot ng page at tadtad siya ng sugat sa kanyang katawan. Nang hindi na nito kaya ang sakit, lumipad ito kaya nawasak ang bubong ng bus. Mabilis akong lumabas ng sasakyan at pinatunog ko ulit ang kampana. Paekis-ekis ang naging lipad nito sa ere hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa ng pabulusok habang nangihina. Dito na kami kumilos ng mga taong nasaktan kanina. Gamit ang asin, binuhusan nila ito sa katawan. Si Mang Peter naman ang lumapit. Ibinaon niya ang punyal sa dibdib ni Dante. Pinagkadiinan niya to. Habang si Anton ang pumalo ng arnis sa ulo nito. At nang walang tigil ang tunog ng kampana, unti-unting nasunog ang pakpak ni Dante at sa isang iglap, sumabog ang katawan nito. Sumama sa hangin ang naabo nitong katawan hanggang sa tuluyan nitong naglaho sa paningin namin. Mga kasama, ang gagaling nyo. Nagtagumpay tayo. Kailangan na nating umuwi para magpagamot kayo ng sugat nyo. Mabilis kaming sumakay ng bus at muli itong pinaandar ni Mang Peter. Ngunit sa gitna ng biyahe namin, nagulat kami nang makita si Lolo Rico. Pinara niya ang bus at may dala siyang kulay pulang basket. Naalala ko noon na doon nga pala ito bumaba sa bahay ng anak niya. Nagulat ito nang makita niyang wasak ang bubong ng sasakyan namin. Abay, sandali. Ano ba nangyari sa inyo at ganyan ang itsura ninyo? Inatake po kami ng aswang na binggil, Lolo Rico. Hindi po kayo maniniwala pero si Dante pala ang aswang na pumapatay sa mga nagiging pasahero namin. Ang walang niya. Gumawa pa ng paraan para kami ang pagbintangan ng mga tao na aswang. Mabuti na lang talaga at kakampi po namin ng mga taon to. Kaya napatay namin siya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng matanda nang marinig niya ang tungkol kay Dante. Biglang humagulgol ito ng iyak at naramdaman ko ang bigat ng presensya niya. Teka sandali. Lolo Rico, bakit to? Patay na ba talaga si Dante? Opo. Bakit umiiyak po kayo sa pagkamatay ni... Eric! Lumayo ka sa kanya! Siya ang pinuno ng mga binggil! Siya ang aswang na pumatay sa ama mo! Mabilis na itinigil ni Mang Peter ang sasakyan at lumapit siya sa amin. Masyado akong naging kampante na napatay na namin ng aswang. Ngunit hindi pa pala tapos ang laban dahil si Lolo Rico pala ang totoong pinuno ng mga aswang na binggil. Mabuti na lang talaga at agad na naintindihan ni Mang Peter ang naging reaksyon ni Lolo Rico. Sa isang iglap, nagbago ito ng anyo. Ngunit huli na para makalayo pa sa kanya. Dahil sakal na niya ang leeg ko. Habang sina Mang Peter at Anton naman ay biglang nanigas ang katawan sa kanilang kinatatayuan. Tila ba naging estatwa ang mga tao sa loob ng bus. Pinatay niyo ang apo ko! Magbabayad kayong lahat! Hayop ka! Apo mo pala si Dante! Matagal na pala namin kayong nakakasama sa loob ng sasakyan! Hindi ko man lang kayo naramdaman! Teka, bakit di ako makagalaw? Anong ginawa mo sa amin? Kinamitan ko kayo ng kapangyarihan ko! Nang sa ganon, madali ko madudukot ang puso ninyo!
Pinatay niyo ang kaisa-isa kong apo! Ngayon, kayo naman ang papatayin ko! Paigpit ng paigpit noon ang pagkakasakal sa akin ng aswang na binggil na si Lolo Rico. Hindi ko ito napagandaan at pakiramdam ko katapusan ko na ng mga sandaling yun. Umusal ng orasyon si Lolo Rico para patawan ako ng sumpa. Subalit may taglay akong medalyong Tres Pico Roma kaya hindi tumalab sa akin ng itim niyang orasyon. Dahan-dahan kong dinukot ang kampana sa bulsa ko at kinalog ko yun. Nabitiwan ko ang matandang aswang at bumagsak ako sa saig ng bus. Saka lang din, nakagalaw sila Mang Peter, Anton at ang mga tao. Ay, paano napunta sa iyo ang kampanang yan ni Gloria? Dahil kinuha ko lang kung ano ang akin. Eric! Sige na! Gawin mo na! Mabilis akong nakipagpambuno sa pinuno ng mga binggil na si Lolo Rico gamit ang buntot ng page. Kinalog-kalog ko rin ng kampana at talagang malakas ang epekto nito sa aswang. Ngunit nakaganti siya sa akin ng kalmot na tumama naman sa dibdib ko. Kaya napaatras ako. Huwag na kayong lumaban pa! Makukuha ko lang ulit ang agimat na yan. Sumuko na kayo at ibigay niyo sa akin ang mga puso ninyo! Hindi ka magtatagumpay, hayop ka! Dahil pipigilan kita! Heto! Saluin mo ang buntot ng page na tatama sa dibdib mo! Para nang sasabog ang dibdib ko sa sobrang galit. Agad kong ipinalo ang buntot ng page sa katawan nito. Tumulong na rin sina Mang Peter at Anton gamit ang kanilang mga sandata, habang ang mga tao naman, asin ang isinaboy nila. Hindi malaman ng matanda kung sino ang uunahin dahil halos kuyugin namin siya ng pag-atake. Eric, ang kampana! Patunugin mo na para manghina siya! Desperadong pinatunog ko ulit ang kampanang hawak ko. Kinalog ko yun ng kinalog hanggang sa manghina ang pinuno ng mga binggil. Ang ulo ko! Parang sasabog ang ulo ko! Napakasakit! Eric, huwag kang tumigil sa pagpapatunog ng kampana! Ako naman ang sasaksak sa likod niya gamit ang punyal mismo ng iyong ama! Mabilis na lumapit si Mang Peter at itinarak niya ang punyal sa likod ng kalaban na abala sa paghawak sa ulo nito. Nang tumayo ako, lumapit na rin ako sa kanya at pinagpapapaluko siya ng buntot ng page sa kanyang katawan. Bawat paglatay ng buntot ng page sa balat nito ay nag-iiwan ito ng malalalim na sugat. Napasigaw ang pinuno ng binggil at dahil doon, nagulat kami sa biglang pagdagsa ng mga alagad nito. Kaya pansamantalang natigil kami sa ginagawa naming pag-atake sa matanda. Humanda kayo! Narito na ang mga alagad ko! Nawala ang ngiti sa labi ng aswang nang makita nitong isa-isang bumagsak ang mga alagad niya dahil sa tunog ng kampana ko. Bumaba kami ng bus habang kinakaladkad ko si Lolo Rico. Demonyo kang hayop ka! Pagmasdan mo ngayon kung paano masusunog ang mga alagad mo! Hindi! Hindi maaari! Anong ginawa mo? Inubos mo mga alagad ko! Ikaw naman ang isusunod naming halimaw ka! Agad na sinaksak ni Mang Peter sa balikat ang nakaluhod na aswang. Sabay palo ko ng buntot ng page sa katawan nito. Habang si Anton naman ang pumalo sa ulo nito gamit ang arnis. Ang mga tao, binuhusan nila ng asin ang naglalagablab na katawan ng mga alagad ni Lolo Rico. Sabay-sabay silang naging abo at naglaho sa paningin namin. Tay! Kuya! Nagawa natin! Natalo natin ang mga aswang! Oo anak, nabigyan na rin ng katarungan na nangyari sa nanay mo at doon sa kaibigan ko si Ramon. At yun ay dahil po sa tulong ng mga tao. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po makakalimutan ang araw na to. Salamat din po sa Diyos. Dahil hindi niya po tayo pinabayaan. Sinamahan niya po tayo sa laban na to. Bumalik kami sa loob ng bus at nangihinang umupo sa upuan habang nakatanaw sa labas ng bintana. Muling umandar ang bus, biyaheng pa Bicol.
dala ang tagumpay naming lahat. Pagdating namin sa terminal ng bayan, inireport namin na naaksidente ang sasakyan upang wala ng maraming imbestigasyon at dahil dito, sinuspindi kami ng 2 linggo. Naging pabor ito sa amin dahil ilang araw din kaming walang pahinga. Ayos ka lang ba, Eric? Opo, ayos lang ako. Mabuti na lang at sinuspindi lang nila tayo. Mabuti na yun na makapagpahinga na rin tayo. Sa tindi ng pinagdaanan natin, tsak na nabugbog ng gusto ang katawan natin. Tay, ngayon wala na po kayong trabaho. Turuan niyo na po ulit ako makipaglaban. Ako naman ang magtuturo sa'yo kung paano tanggalin ang mga patibong. At ako naman ang bahala sa pagtuturo sa iyo kung paanong maging salamangkero. Sabay-sabay kaming nagtawanan nang biglang sumingit sa usapan namin si Lola Gloria. Dala nito ang 3 tasang kape na merong nilagang hinog na saging na saba. Pagkalipas ng 2 linggo, wala na kaming nabalitaang pangangambala ng mga aswang at nakabalik na rin kami sa trabaho. Oh, lalarga na tayo. Wala na po ba sasakay? Wala na ba naiwan? Aalis na po ang bus. Tara na, Eric. Wala na sasakay. Pumasok ka na rito. Alis na tayo. Ayos! Biyahe na ulit! Muli kaming nakipagsabayan sa hamon ng buhay para kumita at lumaban ng patas. Hindi na para maghanap ng pasaherong aswang, kundi maghanap ng totoong pasahero na ihahatid namin sa kanilang destinasyon. Sa ngayon ay naging driver na po ko ng sasakyan at hindi nagtagal ay nagkaroon na rin po ko ng pampasadang bus. May nagpautang kasi sa akin ng 1 bus at babayaran ko to sa loob ng 20 taon. Ang dating 2 biyahe lang ng bus patungo sa Bicol, ngayon ay 6 na nagpapalitan sa kanilang pagbiyahe, vice versa. Bago ko nga po pala tapusin ang istorya ko, ay nais kong magpasalamat sa inyo, Sir Blair, sa walang sawa niyo pong paglalahad sa kwento mula sa masusugid ninyong taga-subaybay. Ako nga po pala ulit si Eric. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Hanggang sa muli po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.